siguro ang una doon, parang the line has drawn. Yun lang naman. Correct. Yeah, that's what I mean. So, nangyayari ito obviously before pa nangyari na syempre physical na sa akin yung laban, okay lang sa akin physicality. Pero pag may kasama ng ganon, iba na yon. And isa yun sa mga nangyari, pero it's more on, ginanong ko na lang sa mukha. Yung talagang tinuro ko yung mukha. Pero ngayon okay na kayo? Okay na, wala na, kilala, wala na. Sabihin nyo Wala na na kung yun. sino. Okay naman Wala sila na. eh. Sabihin nyo naman na. YouTube naman. Alam niyo naman kami mga bata. Makikita nila sa YouTube yun. Pero, Hindi namin alam yan. Hindi namin alam yan. If you versus... Di mo alam? Hindi nga. pero, 1992 ka pa sa outside eh. Hindi, excuse me. Ano pero naman, yung ugali sabihin na nyo lang na Hindi po talagang matatapos hindi ang ako taping bumabawi or anything. I really just show it in the game. Correct. Yun lang talaga. And that's, Yun talaga shout out sinasabi talaga nila. sa dad ko na ito yung in-instill sa akin. Whatever kung anong gawin sa'yo ng kalaban, gawin mo sa hard work, sa sipag, and sa smartness kung ano man ang laro kailangan. So, effort and everything, doon ko lang binabawi. Pares talaga kami. Hindi bumabawi. Yan. Eh, pero masingit. Teka lang. Sa loob ng court, may laban. Sa labas ng court, may kwento. At dito sa Rebanse, may sagot sa lahat. Hindi ito basta highlights. Hindi ito basta stats. Ang mga laro, ang mga kontrobersya, ang mga sandaling hindi mo malilimutan, at ang mga tanong na kailangan ng sagot. Susuriin namin ang bawat play. Haharapin namin ang bawat issue. Current action, throwback stories, real talk, walang preno. Ito ang basketball culture ng Pinas. Buhay, hindi natutulog at laging may laban. Kung may issue, may sagot. Kung may talo, may Rebanse. Ang podcast na hindi nagpapatalo. Kung akala mo tapos na ang usapan sa Final Buzzer, nagkakamali ka. Dahil dito, lahat ng kaganapan sa MPBL on and off the court ay pinag-uusapan. Ako po, si Mika Besamis. Ito ang podcast na hindi lang basta recap. Ang tambayan ng tunay na basketball fans. Dito, walang safe takes, walang preno. Game analysis, locker room talk, at mga kwentong dito mo lang maririnig. My name is Coach Christian Luanzon. We are here to talk about the league that lives and breathes the heart of the country's cities and provinces. From the highlight reels to the social media fire, we will discuss it one by one. I am Joe Gomes-Ilian. Dahil sa show na ito, kung may issue, aba may sagot. At kung may talo, may rebanse. Okay, excited na ako because this is our 4th episode. Paano kumaka naman for the last 3 episodes? Siyempre maraming salamat dun sa mga guests natin na nagpunta ng first 3 episodes. At sa aming mga future Thank you. guests, no? Yeah. Diba? Napakasaya po dito sa Rebanse. Kaya pag sinasabihan po namin kayo magpunta dito, pumunta naman kayo. Tama, Diba? lalo na 4th episode pero first time natin ito na nandito loob ng tayo, nasa court. actual basketball court tayo. No? Nasa puso. Idadagdag ko lang habang binasa natin yung mga usual scripts natin kanina. Parang gusto ko ipagpalit na siya naman yung Tagalog next time. Pwede. Pwede naman, pwede. Pwede Oo. naman, pwede. Narinig mo yung tonong yun? Oo. Lisa, papalit na. Okay, Coach Chris and Joe, let's start with a quick recap with our featured games for this week. On April 30, we had Valenzuela Dark Horse versus Negros Hacienderos. After a tight 39-37 halftime score, Valenzuela hit full throttle in the second half. A massive 28-11 push in the third quarter allowed them to pull away and hand Negros its 3rd straight loss. Pero syempre, ang nag-best player dyan ay si Shaq Alanes. Sino pa ba, no? 14 points, 5 rebounds. At syempre, sigurado kong napakasaya ni Coach Estong Ballesteros. Estong Ballesteros. Yes. And tunay ngang naging dark ang Negros noon dahil hindi maganda ang kanilang pagkatalo. Tambak pa. Pero eto, kung tambak yung 18, eto, si Paranaque, ganun din ang nangyari. Kalaban ng Rizal Centro Mall Golden Coolers. 117-79. Rizal put on an absolute offensive clinic, leading as much as hindi lang 30, 40 mahigit, 41 points in the 4th quarter to drop Paranaque to 0-5. Okay? At Pero ang ito, nag-best impressive to, player. back to back. Okay, Billy Ray Robles, 20 points, 5 rebounds, 3
assists. Calling Billy Ray Robles dahil syempre, yung mga ganyang mga numbers, yan ang mga gusto nating guests dito Oo. sa Rebanse. Kaya Billy, tatawagan ka na namin. So for May 1, we had Caloocan Batang Kankalu versus the Marikina Shoe Masters. Final score was 84-71. Caloocan dominated early and kept the Marikina at bay throughout the game. With this victory, Caloocan maintained its flawless start to the season, improving at the league's best at 5-0 record and maintaining at the top of the North Division. Meanwhile, Marikina dropped to a 2-3 slate. Best player of the game Sino po was ba? Eric Camson with 17 points and 8 rebounds. Wait lang, may napansin lang ako kay Joe. Para nung sasabihin niyang natalo yung Marikina, parang nalungkot siya ng konti. Oo, Kasi kasi parang namimiss niya na ata yung Marikina siya. nostalgia. na-imagine niya kasi 13 points na talo Marikina. Kung nandun siya, 12 lang yun. Oo, Oo. baka 12 lang yun. Dahil meron siyang ilang minutes nun. 5 minutes, 1 point. 5 minutes, 1 point. Okay, Marikina? Okay. ka na. But let's give it to Eric Camson. Sabi nga natin kanina, coach, di ba? He wasn't there. Nung mga unang laro nila, he was injured. Pero ngayon, nandiyan na siya nagpapakitang gilas ulit. Okay, now, para lang malaman ng viewers natin yung rason kung bakit yung mga guests natin ay ang mga guests natin. Kasi lately, ang ganda ng takbo ng Basilan. Although they lost to Binyan, ang ganda ng tinatakbo nila, lalo na yung isa sa star player nila, batang-bata, yung John Sobra. Wilson, di ba? Sobrang bata. Okay, in a critical South Division clash, Binyan pulled away in the second half to secure a 10-point victory. The win boosts Binyan's record to a 3-2, Tayo na sila. allowing them to leapfrog Basilan, who also dropped to a 3-2 record in the division. At syempre, sino pa bang magbe-best player dyan? Ang galing ng international stint 3x3, walang iba kundi si Nick Cabanyero. Oo, Tigre yan. Ayan na naman. Tigre yan. Bida na naman po ang UST ngayon 11 With points, 11 points. 6 rebounds. and 6 rebounds. But we have to give props also to Carlo Lastimosa Of because course, he was the highest pointer of the game. But Nick was the best player because I feel like he was the one who delivered the most during crunch time. Napakaganda ng sinabi mo, Joe. Mga Karibanse, joining us today to give us the inside scoop and the player's perspective. Let's welcome from Basilan Steel, JV Casio and John Wilson. Palakpakan! Maraming salamat mga kapatid for joining us here. Napaka-busy nitong linggo niyong ito, no? 2 laro agad. Sabi nga ni John kanina, nagkukwentuhan tayo, meron silang 7 games since nag-start yung season until That's 8 8 games games. until the month of May. Yeah. No? So talagang busy ang Basilan Steel ngayon. Pero syempre, gusto muna natin malaman, syempre si JV Casio, welcome to the MPBL, ano? Kumusta naman so far? Nakita ko kanina sila, pagdating nila, nakakatawa, si John, meron siyang konting bruise dito sa right eye Fresh niya. pa eh. Oo, fresh. Umalis si John. Pagkita ko kay JV, meron naman sa kaliwa. So sabi ko, aba, talagang na-immerse na itong Basilan at syempre si JV dito sa MPBL. Kumusta kayo so far? Actually, within less than 10 days, I have 4 na tama eh. Ito, 1, 2, 3, 4, pang-4 yesterday. Dito wala. Okay. JV, kamusta ka? Okay naman. Ito, first, siguro una, nag-a-adjust pa talaga. Pero unti-unti, getting there. Familiarize sa game, sa teammates, everything, the environment. It's been great. Okay. Syempre, nung first 3 episodes natin, Right. ang mga guests natin, mga up and coming, di Correct. ba? Tulad nila Kyle Tolentino, si Hesed Gabo, medyo experience Kimani na. Ladi. Si Kimani Dom Ladi, Escobar. Dom Escobar, si Gab, Huwag mo na nag-MVP na banggitin rin. yun. Huwag mo na banggitin si Gab. And then, syempre, si John Abate. Yeah, Pero si ngayong John araw Abate, na to, medyo Joke ibang, lang, Gab. Okay. ang topic natin iba. Kasi itong mga to, napakarami nang napagdaanan sa basketball. Been there, done that. Been there, done that. Pero, nandito pa rin sila. Correct. Diba? Nandito pa rin sila. Siyempre, to si John, pag-usapan na nga natin. Hindi ko na papag-usapan kung ilang taon na kayo. Sige, hindi na. Pero gusto nating pag-usapan, siyempre, ang naging journey ni John Wilson, of course, before being an MVP in the MPBL. Marami na rin siya na pag-MVP-an sa ibang leagues. Bomber yan. Bomber yan. Bomber, o bomber, silent B, whatever. But of course, we want to know the journey of John Wilson. Konting mabilis na recap lang mula nung JRU. Tapos yung journey mo papuntang nag-PBL ka rin ba? Yeah. Tapos PBA, konting lang. Start, tryout sa Baste, morning. And then nga, sabi na athlete director, hindi daw sila tumatanggap ng dugoan na cards.
So, yung nga, Coach, Nagkamali sila. yeah, Coach Raymond Valenzuela na pinaglaban ako na once, Sir, John Wilson, once sa first grading may red baksak na grades, cut out. So, yun nga, parang hindi na-approve yung parang pare yata doon. Okay. Then sa hapon, try out ako sa JRU. So, yun yung JRU ko, nakashoot ako ng dalawang back-to-back 3 points sa isang layup. Then, I remember Coach Chris Kalilan said, Wilson, tabi ka. Yun na. Okay. I think yun na yung pang teammate na ako. Oo. Okay. Doon na nag-start yung journey So ko. nag-start ka kay Coach Chris, no? I was thinking kanina habang nagkukwento ka, si Coach Ariel na nun eh. So kay Coach Chris Vanguardia. Kalilan. Yeah. Kalilan muna Yes. before kay Coach Ariel Vanguardia. Okay. Okay. My rookie year ko, so parang 1 week yata or 2 weeks before naalis si Coach Chris, then Coach Ariel came in. Okay. Ito tanong ko sa'yo, kasi hindi mo na tinapos yung senior year mo, di ba? Yeah. Tanong ko, sa tingin mo kung nandun ka, nag-champion kayo? I'm confident my work ethic. Okay, may whole life. I'm confident my work ethic. Oo. Pero siguro, Agree ako dyan. Kasi naalala ko yung laro ni John Wilson, especially nung maybe his rookie or sophomore season. Eventually, as you mentioned kanina, he won the NCAA MVP. Ito na yung huling taon mo. yes, Tama? 2009. 2009, but when he started, naalala ko, he was really an energizer bunny. Napakalikot sa loob, ang sipag sa depensa, lakas kumuha ng bola. And then, nag-improve na yung laro niya. And during that time, syempre, inabot ko tong mga to eh. Teka lang, Hello? ilan taon ka na nun, Joe? Wala pa yan. Actually, Inaalagaan pa siya nila, kahit siyang kuya, inaalagaan pa siya nila Juan nun, tsaka nila Javi. pero I want you guys to educate me. You skipped your last year. Why? Why? Ayan, Ganda tanong why? yan. Ganda. My ex-girlfriend is pregnant na. So ngayon, yung wife ko na siya ngayon. Okay. So then, sabi din ni Boss Gusto ko Danny, yun sabi, My ex-girlfriend, yung wife ko ngayon. Oo, ganda. Galing, May galing. nabulat ka. Dapat mas mahigitin mo yun, yung sasabihin mo mamaya. so then, sabi din ni Boss Danny, you won a season Danny MVP. Espiritu. So, Okay. mabango pa yung names mo. So, yun nga, parang sabi niya, attend ka ng game sa PBA para sa coaches na parang, malay mo, mapokus ka. Then, yun nga, may mga interested na mga teams. Sabi ni Boss Danny, then yun nga, nagpag-drop na ako kasi yun, patulong sa pamilya. Kasi nung panahon, dati no, nung That's panahon good na yun, advice, oo, Go. maganda nga yun. Nung panahon na yun, wala pang social media. So talagang kailangan magpapakita ka palagi eh. Hindi ka Right. naman papanuurin lang. Kasi ngayon, di ba, as a coaches, paano ba? Titingin kayo ng highlights, di ba? Correct. Ngayon, Correct. dati, papasok ka sa court, magpapakitang gilas ka. Di ba? Correct. Ganon. Maganda yun, no? Yung shoutout, Boss Danny, no? Legendary na agent. Yes. Okay, hanggang ngayon, okay, aktibo pa rin. Na hindi nagbabago ang itsura. Correct. True. Yun pa rin. Correct. Okay. No? And kasi naalala ko, no, I had a teammate before, nakilala nyo. Medyo ganyan similar nangyari si Kuya Marvin Ortiguera. And naglaro lang sila sa finals ng 99. He had a great season. Pero he opted to stay. No? Which is fine. Yeah. Which is fine. You Prerogative opted for the niya. school, di ba? Pero kasi ang naging parang, in a way, naging downside doon, nung nagpa-draft siya, kumbaga medyo bumaba yung kanyang stock. So, I just wanna make a point, no, na may mga rason kasi natanong mo nga bakit siya umalis, napaganda sa kanya. Yes. Kasi na-draft siya noon, first round, 7 pick, tama ba? 7 Nebra. pick. Okay. And Okay. then, almost 10 years, and then nanalo ng MVP. Daming MVP nito eh. Di ba? NCAA, sa mga ibang liga, tas dito sa NCAA, MPBL, PBL, PSL. right? And then, ngayon, nandito pa rin siya. At yung numbers niya ngayon, First game? Yes. 30, first game yun, di ba? 37. 27. 27. alam ko ang career high mo yata nasa 36. 44. 44. Dito sa MPBL. Come on, Nix. 44. 44? You gotta get your facts straight. Oh my goodness! Akala ko 36. NCAA 49, MPBL 44. Okay. At okay, speaking of being MVP, yung numbers na pinapakita niya ngayon, teka muna, 'di ba? MVP like. MVP like MVP talaga. like. Pati yung minuto niya nakikita ko, grabe. Oo, Parang tama. hindi Tito Paul eh. 36 minutes. 6, yung yeah. mga ganun Yeah. laro. 67. So yun, napag-usapan na nga natin ang naging journey ni John Wilson na sabi nyo nga kanina, para sa iba, yung pag-miss ng senior year, effective. Sa iba, hindi. Sa kanya, naging effective.
Ang Correct. pag-usapan naman natin na naging journey ni, Diyos ko, kailangan pa bang ipakilala to? Kuya yan, ah. lalo na ako. Kuya JV yan. G-Shock. Bago ko siya ipakilala, gusto ko lang makwento na dahil sa Lasal team na to, kung nasaan si JV Casio at nasaan si Cholo Villanueva, yan ang team ng Nandito sa Lasal. MPBL din si Kutsona. Exactly. Yan ang team sa Lasal na talagang nagsimula ng pangarap ko maging courtside reporter. I was then a bagong Grabe. salta and DLSU. But Wait, Lasal ka? Kaya pala allergic ako sa... Hindi, joke Ay, lang. 1992? sobra ka. wow. No, but ayun na nga no, because that was the prime years of Lasal. I mean, they are still in their prime now, pero ibig sabihin, yung taon na yon, yung mga taon na yon, talagang parte ng glory years ng De La Salle Green Archers. So, syempre, Nakadalawang championship yan. Exactly. i-introduce mo. exactly. At kaya, ayan na nga, JV, pag-usapan natin, I mean, obviously, that was a great time for you, no, being with the Green Archers. Kwento mo naman sa akin, paano ka ba napunta kay Coach Franz? Paano nangyari lahat yun? Well, siguro, gusto ko lang sabihin, narinig ko ang ano ni John. Napakaganda. And hindi ako nagulat. Dahil nakasama ko na siya before, PBL days. I remember, Toyota. Nakasama ko siya dito. Work ethics niya stayed the same. So, kaya ganyan nilalaro niya. Work ethics stays the same. He's working hard with his body. Next to work, before practice, after practice, nandun siya. He's a leader. So, kaya ganun yung status niya. Mas pa rin yung level of play niya. Yung level of play niya. Ikaw ba bumili ng Starbucks si JV? Ba't ang gaganda ng mga sila? Alam mo yun, may connection eh. Kahit hindi ako nasalta, may connection eh. Okay, May okay, spark dito sa likod, no? Actually, Go ahead, go hati ahead. kami dito. Hati kami. Anyways, so yun lang. Kaya proud ako nandito ako. Kasama ko siya ngayon. So just trying to follow his lead. Is he one of the reasons, since you touch on it, JV? No? Kasi, personally, when I found out that you were joining the league, siguro, it brings up the question, one, why did you decide, you're obviously an established player, as a, original Gilas 1.0. Yes. Yeah, number 1 pick dati, 2-time champion, UAAP champion. UAAP champion. So, number 1, what's the reason for still playing? And what's the reason for joining the MPBL? Si John Wilson ba, isa sa mga rason na yun? Uy, sandali lang mga pre. Mag-time out muna tayo. At speaking of mga winning moments, nandito na ang Sports Plus, ang pinaka-legit na sports betting app para sa bawat Pilipinong MPBL fan. Pwede kang mag-bet sa game outcomes, top scorers, kahit quarter by quarter pa. Lahat available sa iisang app. Plus, may live updates at real-time odds para laging updated ang inyong bets. Okay mga idol, tara na, rebanse na. Siyempre naman, marinig mo nakakampi mo si Yan ang John gusto ko. Wilson. Diba? Ang bilis ng Pero- sagot, alam mong totoo. Yes, so isa yun sa, siguro main reason. Yan. Pero give credit ako kay Coach Arnold. He called me up. I was really contemplating kung tutuloy ko pa ba ganyan. Pero there's the side of me as a player. Love talaga playing basketball. Want to compete. And nag-open up yung door. So I'll give credit rin kay Coach Arnold for talking to me. And a little bit convincing rin sa part niya. And syempre, nalaman ko nga John Wilson. So, dadagdagan pa. But it's really the love of the game and competing and seeing myself to play. It's really, yun. Ganun lang talaga. Meron pa silang Jervy Cruz. Diba? Correct. May yes. John Wilson na, may Jervy Cruz pa. So kung makikita mo, talagang kung ikaw ang player, gaganahan ka rin. Eh, mga tropa ko yan, di ba? Tama. From the past. Blast from the past. Pero napag-usapan yung blast from the past. Siyempre, isa pa sa inspirasyon ni JV, I think, no, dito sa MPBL, ay ang isang napakagaling na coach, Cholo Villanueva. Yan ang talagang tropa niya. Ay, hindi ako magkakamali, co-finals MVP Yes. kayo. Di ba? Co-finals. Kwento I mo. think Yeah. first and last ba yun? Oo. Correct me if I'm wrong. So, Siguro, I don't know. Pero yes, teammates with him since 2000. Early, 2000 na lang. pagdating sa... Kasama ko silang edad dalawa. talaga eh. Kasama rin kami. Kami tatlo, kasama Ah, kayo. It was a pretty good parang year for us. We really have to parang prove ourselves. I think our group, together with T.Y. Tang, Meyer Hofer, Alam mo ba yung mga binabanggit niya? Walsham, Of course, legends. So it's parang nag-work hard kami all throughout the year, focusing na mag-bounce back. But
we didn't expect na ganun kami aabot na maglaro ng finals. But Miss na miss kayo nun eh. Di I ba? think Miss na miss ang kayo. maganda dun is the core of that group stayed together. And Coach Franz really developed us, push hard talaga to go to that season with a mission. Tinawag niya yung season na yun na redemption. Redemption year. Shout out, Coach laking Franz. bagay talaga Kumaren. yun. Oo. Kinikilabutan ako, sabi niya. Hindi kasi, naalala ko yung time nila na sila. So, 2007, right? Lahat ng leagues na meron dito sa Manila, champion sila. Kasi nga Lahat ng hindi sila league. makapag- Nike Cup, Phil Oil, Father Martins, asa kung ano man, PCCL. Actually, tama. Yun yung Lahat Galing, namin. ganda. Ang Lahat. ganda ng kwento na Naging yun. puhunan namin yun going to the next Winning season. culture. Oo. Mm. So, yun nga. Tapos sinabi niya na yun, we won I think 3 or 4 tournaments before coming to UAP. Although, nung UAP, nag-struggle kami. Hindi kami yung, pero once na, yun nga, UE was 14-0. Ateneo was also playing well. Then the sweep. Pero, nag-keep at it lang kami and I think we picked at the right time that year. Good. Tsaka nakakatuwa kasi yung mga nabanggit niya, mga nag-MPBL na rin. Correct. Rico Mayerhofer, Cholo Correct. Villanueva, siya. Si JV Gaco ba? Ay, si Gaco. Jervy Gaco. Jerwin. Jerwin Gaco. Teammates siya 2004. So, ahead siya sa akin. Ahead. Yes, oo. I think. But, So, ang tanong ko rin, nung nalaman ni, I'm sure, eventually, alam na ni Coach Cholo, nasa MPBL ka. Tumawag ba sa'yo at sinabi sa'yo, pare, bakit naman hindi mo ako sinabihan eh? Baka, puro bata ngayon ng Batangas, di ba? Pero I'm sure, he wouldn't mind having you sa team. Tumawag ba siya sa'yo? keep communicate naman kami all through this years. Nandun yung communication namin. Usap. Regarding playing, hindi naman ako nag-usap na maglalaro, ganyan. Hindi rin naman siya sa akin pero we just parang usap lang kami. And sa basketball nung side, nalaman niya, nasa Basilang ka na. support. The support was Pero may kwento sa akin si Coach Cholo eh. Ayan na. okay. Ito na. Ang sabi niya sa akin, nung una ka daw niyang nakilala, kasama ang iyong ex-girlfriend at that time, nasawa na rin ngayon na si Madam Jackie. Tama ba? O, di ba? I did ito, my sige. research. Bacon. Okay. The one and only. Because siya lang talaga ever since. Mag-isip ka na ng bago. Ayan na! Wait, there's more? Same. Since! Yung wife ko ngayon, since 2007 kami. Ayan. Same. Kala ko since birthday. Okay. Kaya talagang meant to be talagang mag-teammates kami. So, yung mga naging guest natin, di ba? Yan ang mga sikreto, ha? Okay. Naalala Sulatin mo, ko na. Coach, meron kang pina-reveal kay Kimani Ladi. Di ba? Kung sino Ako ang ba yun? Oo. Sisi niya sa akin. Kung sino nag-i-inspire sa Danny, kanya. hi Danny. Oo. Ravenna. Ito naman, meron din pala sila mga kwento. Pero yun nga nakwento sa akin ni Coach Cholo, meron daw siyang tinawag sa'yo. Nung una kanyang nakilala, tawag ka na daw niya agad na sir. Bakit nga ba? Ano bang kwento nung sir na yun? Ang kwento talaga nun, ako yung tumawag sa kanya ng sir. Pinagtawagan kami ng sir. Mas respetado si Cholo eh. Okay, head coach kayo ng Batangas, by the way. Yes. Sa mga new Yes. viewers Respetado natin. si Cholo. Napunta sa akin ngayon. Narinig ng mga bata, sir na yung tinatawag sa akin. Hanggang dumating ako, nag-teammates kami. Sir yung tinatawag nila sa akin. Yun, Hindi so ko may na idea na maano. ako, alam ko na ngayon ang istorya. Pero si Cholo talaga yung sir na tinatawag. Okay. Ngayon, gusto lang namin mapag-usapan dahil nga ito na, magkasama na kayo sa Basilan, ano? Parang veteran duo to eh. Di ba? Up and coming veteran duo. At gusto nila malaman, behind the scenes, sino ba daw talaga nag-run ng offense? O tandem talaga siya? Coach Arnold ran the offense. So, about naman sa team defense, Coach Arnold always consult us. Okay. Ganda. Okay ba to sa inyo, JB, dyan? Tinatawag mo kami tatlo ni Jerby tsaka ni Sir JB na, okay ba itong ganito? Pag goods naman, tsaka ni Coach Arnold na yan So, sa buong kumbaga team. ano lang, respetuhan sa inyo si Coach Arnold, kayo rin kay Coach Arnold. So, maganda yung dynamics Yung dynamic nila. Oo, Hihira maganda. yan. Kayo ba sa Manila, ganon? Kinoconsult kayo kung ito bang Joe, ito bang Opensa, ganito. Hindi, naglaban na ba kayo? Hindi pa. Di ba? Not yet. Hindi pa. Okay. Joe, Well, ilang minuto Para bang magkaroon gusto ng mo, ibang Joe? insight naman, no? Teka. Since aktibo ka pa. Ba't napunta sa akin? Dapat sa kanila yung ano. Hindi, kasi syempre tungkol sa liga to eh. Oo nga naman. Tsaka baka maybe ma-scout mo sila since hindi pa kayo naglalaban. Wing, di ba? Problem. Tsaka, Pero- ang kagandahan sa amin is, yung mga bata nakikinig sa amin,
nakikinig din kami sa mga bata. Kasi Okay, ganda. di porket na veteran ka, ikaw laging tama. So may nakikita silang hindi Narinig mo namin yun? nakikita. Hindi porket veteran ka, ikaw laging tama. Okay, okay. Pero talagang lagi akong tama eh. Dalawa lang. Okay, hindi. Alam mo, mapapansin din natin ang laro ni Katembuhan Ganda rin, at saka yung Kometa. Diba? Correct. Ang gaganda rin. So, Ako siya nagwardya yan. hindi rin Hindi biro Katimbuhan. talaga ang lineup nitong Basilan. Pero alam nyo na pag-usapan natin yung journey nyo from how you started to where you are now. Gusto ko lang malaman from you, no? Ano yung nakikita nyong, kumbaga maganda sa mga breed ng players ngayon? Kasi nakakwentuhan ko to si John. Kinuwento niya sa akin kasi 'di ba, ngayon ang dami ng skills coaches, 'di ba? Andiyan ang better basketball, nandiyan ang true focus. Tinanong ko kay John, nung panahon mo, syempre wala naman yung mga skill na yan. Paano ka? Kinwento niya, ikaw magkwento, yung piso. Ikwento mo sa akin. Yun, sabi nga, data. Na wala nga, na wala talang skills that time. So, yung kabataan ko, ang parang nalulukap na namin is yung Milo Best. Kumbaga, yun lang ang pinaka. Siyempre, yung Milo Best, nasa Manila. Nasa province lang ako. So, may extra akong pera. Sorry. Taga saan ka? Taga Binawang Rizal. So, Okay. shoutout dyan sa mga grotto tsaka sa mangga sa kinalakihan ko dyan. Yung nga, pag may extra ako 5 piso, binibigyan ko lang, wala ka mang gagawin, bata. Abuto mo ang bola, 5 spot, 10 shoot lang yan, o 5 piso, tapos yung saglit lang yan. So, kumbaga, yung hard Okay. work na yun, dala-dala pa rin ng John Wilson yun hanggang ngayon sa court, di ba? Speaking 50 years after. Go again, John. Speaking of hard work, actually, si John, I played against him, and before when he was in Jensen, nakita ko siya like, di ba nagkaka-tune up tayo against Marikina? He's always there first. Like, I see nag-shooting ka, and I know you also hit the weight room. So, in terms of hard work, ano yung pinaka-magandang advice na pwede mo ibigay sa mga katulad ko na younger generations for us to go up against yung mga So, veterans? nakikita ko ngayon kasi, ito sa mga bata ngayon, so, maasa lang sila sa team practice. So, yung level ng basketball na is, hindi sila nag-develop. So, kung hindi naman sa pag-ayabang, kung katulad nila ako, yung mga other players like Kip Ravena, Kembao, na talagang may work ethic everyday. So yung nga, everyday shooting, MWF workout. So doon tataas yung level ng ng basketball mo. Syempre, at that time na naglalaro ka ng basketball, pag hindi ka nagpapakondisyon, mabilis ka mapagod, hindi ka makapag-isip. So kung may ganun kang work ethic, so alam mo yun, Natural lang sa'yo. Natural lang. Yung iba, pagod na, ikaw, nakakapag-isip ba kahit pagod ka na. Kasi nga, you have work ethic start with the practice, then into the game. And for you, JV, I know it's your first time here in MPBL, but I've been watching your games in PBA and your previous. What's your parang biggest secret para sa longevity? Ganda! Diba? Ayun, magandang question yun. One thing for sure, preparation. Pinaka-importante. Prepare your body physically and mentally. Hindi natutunan ko all throughout the years. I watch all the veterans na mga nauna sa akin. Sa Sino yan? team. Hindi ko daw. Of course, nakatingin na ako. Nakatingin na ako. Ay, grabe. Si Cyrus yata yung sasabihin mo. Isa yun sa mga naging teammate ko before sa Alaska, especially sa Alaska. And not only, all the teams I have been through. Nandyan sila, Contiveros, Sanitos. Kuya Dondo, nasa MPBL din yan. Yes, Eric Meng. Before that, I got Will Antonio. Makikita mo how they take care of their body, how they prepare for practices, and how they eat. Napakalaking bagay yun. And actually, nung una, hindi ko pa talaga parang iniisip yun, yung mga game prep, pre-season training. I was just like, really playing basketball, doing extra work. Once the season is gonna start, parang ganun. Then I realized watching them na hindi pwede yung ganun. Mas yung mga injuries. Then I learned to do that, yung mga extra works before practices, before pre-season start. I learned to work on my body. Then na-prolong yung career, and that's the time na naisip ko, that's the key on how to, para ma-develop yung team mo.
Okay. Nice. No, Ikaw ba, ano, Coach? ano na naman? Nag-meal prep ka din ba dati? Or... Oo, nakikita Hanggang ko yan. ngayon. Ay, grabe. Witness ako. Witness ako, nakikita Pero ko siya. alam mo excited na ako. Yung schedule natin so far, May pa lang. Yung June, malamang ginagawa na. Schedule na ba kayo? Kasi na-imagine ko na yung matchup nyo, halimbawa ni John Wilson, habang binabantayan mo siya, tapos sabihin sa'yo ni John Wilson, naalala mo ba nung in-interview mo ako, wag mo akong bantayan. Hindi, pero Bantayan mo yan, ha? Di na. speaking of bantayan, gusto ko lang malaman sa kanila, you've had 5 games so far? Ilang games na kayo so far? 5 games. Meron na ba kayong mga, magaling tong batang to ah. Siyempre si John has been with the MPBL for a while. Pero ikaw, JV, sino na yung mga nakita mong mga bata na nakitaan mo ng potential? Ganyan na pag-usapan nga natin na si Poroy. Yes. Believe ka kay Poroy din, as a teammate mo. Medyo specific talaga ako sa guards kasi yun Oo. po, position. Sa team namin, Cometa, Gab Cometa, Oo. and Puroy. It's been great. Of course, bata pa, a lot to learn and willing learners sila eh. So, yun yung isang maganda na nakikinig, marunong mag-adjust. And leaders rin sila ng team. They also speak kung kailangan and never shy about it. So, nakikita mo na nandun sila, nasa tamang Papunta direction sila doon. Oo. So, John, ikaw, nandito ka sa MPBL since season 2. Tama? Yung MVP year mo, no? Mula Season 3. season 3, sorry. Champion kami ng 2. Okay, champion kayo ng 2. Okay. Now, mula nung dumating ka dito sa MPBL, siguro hanggang ngayon, Pero kasi ngayon, isa to sa mo kung baga, para kang na-rejuvenate, nakikita namin, yung performance mo this year, di ba? Especially yung role niya last year, Nueva Ecija, coming off the bench more, Oo. being a spitfire offensively. Ngayon, Mas ito siya main man. Oo. Ito siya. So ngayon na ganito ka for the season, John, kanino ka excited mag-match up? Sino mga na-excite kang makalaro tsaka maka-match up? Alam mo ang specific player, pero doon ako na-excite sa same work ethic ko. Kasi parang malaman ko rin na talagang, nagkakaida na ba talaga ako? So parang, Sa teams, gusto mo ba makalaban ng Jensen Warriors? Ganyan. O, ang dati mong team, San Juan Knights. Sino pa? Gumagawa ka ng Hindi, I mean, lahat naman excited ako kasi sabi nga ni Sir JB, before the game talagang Sir JB. yung preparation ko talaga into the game talagang nandun. So at that age talagang never naman talaga ako napabayaan since na nag-start ako ng basketball. Ikaw? Siguro ang maganda kay John, hindi niya na iniisip kung sino yung kaharap niya. Iniisip niya ang sarili niya, how he can compete himself, develop himself more. Doesn't matter Sunod na lang sino yung nasa harap niya. Good mindset. Bahala na kung sino yung Tama. nasa harap niya. Basta ang worry niya is how he prepares it. Alam mo, may kwento ako kasi medyo inabot ko tong dalawang to, obviously. Okay? Napaamin din po si Christian Luanzon. Hindi. Papunta ako dun. Ididiin ko ulit. Habang naglalaro pa kami, okay, courtside ka na nun. Okay? Talagang sinali ako. Okay, so anyway, maliit ang mundo ng basketball, lalo na sa amin, no? Sa players and coaches. And one thing I respect about si Sir JV, ito yung player na sa mga kwento, iba-ibang kwento to iba-ibang kwento to. Consistently na ito yung tipong player na kahit suntukin mo, worst scenario, suntukin mo, which, nangyayari sa laro, hindi babawi sa'yo. Ang ugali daw ay babawian ka sa shoot. Mas matindi yun. Teka lang. Pero may pero. Isang player lang daw sa UAAP napikon yan. Pwede mo sabihin kung pwede mo nang Kilala sabihin. ko yun. Kilala mo, di ba? Kilala ko yun. Pwede mo nang sabihin. Alam ko, body ko yun. Di ba? Sa isang player lang napikon yan, hindi ko na sasabihin kung anong ginawa sa Sabihin loob mo ng na kung court. sino. Sabihin ko na ba? Siya na magsalita. Ikaw na magsabi. Kayo na, wala. Hindi ko ni-name drop eh. So, anyway. Pwedeng school na lang? Pwedeng school na lang? FEU. Okay, kilala ko. Okay. Guardia. Confirm, body ko nga yun. Oo nga. Dating MPBL Tama nga. player din, naging coach pa. Alam na. Hindi naman sabihin yun at nag-aantay na kami lahat. Hindi, wag Sino yan. na ba? Alam ko yung storya na yan, ayaw niyang bumawi. Ang sabi niya, I think kay Rico, idadaan ko sa screen, bigyan mo. Yun ang narinig ko ng kwento. Yun lang ang narinig ko kwento. Okay. Yan, ngayon ko lang narinig yan. Okay. Teka lang, Rebanse ba ito o balyahan?
Rebalyahan ito. Rebalyahan. Rebalyahan ito. Sige, kwento ko na lang kung ano yung nangyari. Okay. No, my point is, sige. my point is, ganyan klaseng tao, no? Ganyan klaseng player si JB. No? Pero, kumbaga, before he gets to that button, ika nga, na mapipikon siya, alam mong matindi na yung ginawa mo. Kumbaga, malala na. Oo, matindi na Pares yung pala ginawa kami. mo. So, sige, Okay. JB. Hindi ka ganun. Kung gusto mo ikwento, it's up to you. Uy, sandali lang mga pre. Mag-time out muna tayo. At speaking of mga winning moments, nandito na ang Sports Plus, ang pinaka-legit na sports betting app para sa bawat Pilipinong MPBL fan. Pwede kang mag-bet sa game outcomes, top scorers, kahit quarter by quarter pa. Lahat available sa iisang app. Plus, may live updates at real-time odds para laging updated ang inyong bets. Okay mga idol, tara na, rebanse na. Siguro ang una doon, parang the line has drawn. Yun lang naman. Correct. Yeah, that's what I mean. So, nangyayari ito obviously before pa nangyari na syempre physical na sa akin yung laban. Okay lang sa akin physicality. Pero pag may kasama ng ganon, iba na yon. And isa yun sa mga nangyari. Pero it's more on, ginanong ko na lang sa mukha. Yung talagang tinuro ko yung mukha. Pero ngayon, okay na kayo. Okay na. Wala na. Kilala. Pwede sabihin nyo Wala na na kasi. yun. Okay naman Special naman nila to. eh. Sabihin nyo naman na. YouTube naman. Alam niyo naman kami mga bata. Makikita nila sa YouTube yun. Pero, Hindi namin alam yan. Hindi namin alam yan. FU versus... Di mo alam? pero, 1992 ka pa sa Hoy, outside eh. excuse me. Ano pero naman, yung ugali sabihin na nyo lang na Hindi mo talagang matatapos hindi ang ako taping bumabawi or anything. I really just show it in the game. Correct. Yun lang talaga. And that's, Yun talaga shout out sinasabi talaga nila. sa dad ko na ito yung in-instill sa akin. Whatever kung anong gawin sa'yo ng kalaban, gawin mo sa hard work, sa sipag, and sa smartness kung ano man ang laro kailangan. So, effort and everything, doon ko lang binabawi. Pares talaga kami. Hindi bumabawi. Yan. Uy, pero masingit, Teka lang. masingit ko lang. Isa sa napapansin kay John Wilson sa season na to, yung depensa daw. Bigla daw gumaganda ang depensa ng John Wilson. Ano masasabi mo doon, John Wilson? Kasi, ano naman talaga eh. Stopper naman talaga yan. Dati Simula naman kasi ako nag-PBA, against NCAA ako, ang role ko talaga ay shoot na shoot. And then, that time na talagang, na yung MVP season ko sa NCAA, may coaches ako si Coach Cesar Paulhen, na siya yung pinapadepense sa akin sa point guard. Kasi talagang, yung may workout kasi ako before and after practice na may bands ako galing kay Coach Jan Aquino na talagang full court, naglateral ako. CJ Playo. Yeah, CJ Playo. Oo. So, ngayon, yung pagdating ko sa PBA, na-drop ako, yung mga kasabayan ko, ang bibigat. Ngayon, Coach Jong Chico, sinabihan ako, find the way para magamit ka. So, anong nangyari nun? Naging 3-and-D ako. So, kaya yun, parang inassign ako sa mga import na wingman. Pag ang import ay big, kay Utol, kay Billy Wilson. So, yun, kaya nga nakakuha ko na defensive player nung that time. Siguro, nakikarry away ko until now. So, Pero dun, mix, huling katanungan, no? Ngayon, nasa Basilan kayo. First 3 games. Okay. 3 straight wins. The first 2. The alternate eh. Alternate kayo. Win, loss, win. Okay. So, point is, okay, ngayon, nandiyan kayo sa Basilan. You've been showing, okay, kumbaga, signs na ito yung ibang Basilan this season, right? Especially with the two of you guys there. What's the goal this year para sa Basilan? Obviously, with your leadership for JV. First of all, bago lang naman talaga kami as a team and maraming, pag nagkakakilala pa lang kami. So, building up. Every practice, every game is a learning lesson for us. We win. It's good, pero we cannot get too high kasi alam namin, hindi magiging madali itong season na to. We lose, cannot go down really hard. Yeah. We can get back up. And a lot of us shows potential as a team na may defensive, parang maganda yung defense namin, pero minsan struggle din kami, may magandang offense, and Dan has been saving us, especially sa offense. It's been so great. But
all of us has to step up pa. So there's a lot of improvement pa sa team namin. I think yung development papunta kami. Kailangan ng more bonding on the team. Malibre ka daw sa teammates mo? MVP, ang dami. Team building na ba kayo? Hindi pa. Ayun, team building. Ayun, sabi ko. Libre car wash. Sige! Haircut, sige! Okay. Ano nga, Kami ni JB pwede? Madali Hindi, yun nga, lang. sabi ko, kailangan ng more bonding sa court man kahit sa labas. Sama mo mag-skill work, mga gano'n. I mean, bonding is, kasi ito yung the way ko na para lalo mag-gel yung team as a veteran na kain ka sa labas, coffee kayo sa labas, parang yun yung, Video ke. Tinawag na. basta yun lang. Kasi important, especially sa bagong team, sa lalong bago lang magkakasamang teammates. Kailangan magkapalagayan ng loob yung isa't isa. Para pagdating sa game, alam mo yun? Okay. So there you have it, no? Siguradong aabangan palalo ang performances ng mga veterano at syempre yung mga bagong player nila. No? Nabanggit nga nila sila Cometa, sila Katimbuhan, although naglalaro na rin si Puroy talaga dito sa MPBL. So very exciting ang journey ng Basilan Steel para sa season 8. Ikaw simple ka lang eh. Yung mga napansin ko sa mga guests natin, lalo na hindi mo nakakalaban, talagang ini-scout mo eh, no? Talagang you're trying to pick their brain Secret lang natin para yun. ma-scout mo eh, no? Yung mga ganun yung mga tanong mo, napansin ko eh. Okay, so ayun na nga, dahil nakikita nyo, nandito nga tayo sa isang napakagandang venue ngayong araw na to. Walang iba Yes. kung hindi sa loob ng basketball court ngayong araw na to, May 2, kung Correct. kailan maglalaro ang Abra versus San Juan. Yes. No? Kaya magiging exciting talaga ang araw na to. But again, no, siguradong aabangan nga itong Basilan Steel for this season, Coach Chris. Sa tingin ko rin. So, yeah. Sa lahat ng mga sinabi nila, lahat ng mga kailangan nilang gawin, itong dalawang to, very established, champions, MVPs in their own right, napakalalim ng kanilang resume. Sa tingin ko, they will be able to back that up. Ay! Pressure. Abangan natin ang 44 points. O yan na ha, tinama ko na. Okay, maraming salamat once again sa ating mga guests. No, hindi naman masyadong kilala, John Wilson and JV Casio. Thank you! At alam nyo ba, hindi lang yan ang maganda dahil Tama. hindi pa dyan nagtatapos ang ating masayang kwentuhan dahil kasama rin natin today Hey! ang first ever winner ng Sports Plus Clutch Time Challenge na si Francis Ablan na nanalo lang naman ng napakaliit, hindi masyadong milyon. malaki, 1 million pesos! Hey! Let's Best all friend! Kumusta, welcome best friend? Francis Ablan! Best friend Francis! Okay, makwento ko lang, no, bago tayo magsimula kausapin si Francis, nakita ko pagkatapos niyang manalo, halftime kasi yun eh. Aba, nagsilapitan yung mga player, hinawak-hawakan yung kamay ni Francis nung second half kasi gusto daw makuha yung swerte niya. Di ba may mga player na lumapit sa'yo, hawak pa yung bola, nagdidribble, pahawak naman dyan, Brad. So, ayun na nga, no, Francis, syempre napakasaya nung araw na yon dahil sa wakas, no, naibigay na ng Sports Plus yung 1 million na yon. Pero, syempre, gusto namin malaman, kumusta ba yung naging experience mo na yon? I'm sure, hindi mo akalain na nangyari yon. Pero bago natin kausapin si Francis, explain muna natin yung mechanics ng Sports Plus Clutch Time Challenge. Obviously, in 45 seconds, para to sa mga future winners. Okay? Yes. Kasi ngayon, bale, umaakyat ulit papuntang 1 million yung price natin, no? Nagsimula tayo ng 100,000, aakyat ulit yan hanggang 1 million kung walang makakakuha. Grabe naman yan. Diba? Grabe talaga, iba ang Sports Plus. So ngayon, ang gagawin nyo lang, in 45 seconds, kailangan yung mapasok ang isang free throw, Yes. ang isang half-court shot, ang isang Layup. three-point shot, Layup muna. at Layup layup. muna. O, layup. Pero sa kanya hindi layup eh. O sige, ikwento mo. Sinubukan niyang i-dunk eh. Yun Oo. na. Ito yun yung nga. pinaka-impressive dun. Palagay ko wala na makakagawa Oo nga. nun. Oo nga. Oo. Alam mo, ang maganda dito kay Francis, bukod dun sa 1 million niya, malay mo may future career na Tama. nag-aantay sa Tama. kanya, di ba? Tapusin muna natin. After ng Okay. 3 points, half court. And then basically, before you move on, no, palayo ng palayo, no, you have 45 seconds. Yes. So, ang susi dyan, no, which hindi naramdaman ni Francis kasi 4 out of 5 siya. No, Nakuha na 5 agad. attempts, 80%, Oo. no. Ang crucial talaga dyan, yung pagkuha mo ng rebound. Kasi yun habang tumatakbo yung Tama. oras. Dahil isa lang ang mintis niya, napakabilis niyang rebound, pagdating niya ng half court, isang try lang. Yun na yun. 1 million na nagkatumbas. Siguro kung may dunk doon,
nanalo rin si Jude. Diba? Ano? Tingin mo? Kung meron din. Meron? Eh, may half court eh, patay. Hindi, dadunk din daw siya sa half court. Dadang din siya sa half-court. Okay, Francis, welcome dito sa Rebanse, no? Nakakahalos ilang araw na mula nung nanalo ka. Gusto muna namin malaman, kumusta ba ang pakiramdam ng isang milyonaryo? Ayos naman po, nakakaba po. Nakakaba. Nakakaba. Oh, syempre. At saka alam, kasi ako nag-cover nun eh. Kami Okay. nila si Delph Tupas ang nag-cover nung game na yon. Ako rin nag-interview kay Francis nung halftime. Actually, nanginginig siya nung interview. Okay. Kasi nga hindi niya akalain. Ikwento mo, Francis, di ba sabi mo sa akin na taga Ilocos Sur ka, pero nasama ka lang ng tropa mo papunta doon sa game na. Ikwento mo, paano ba nangyari? Una po nun, galing po akong training sa school. Tapos, nagaya ng tropa ko. Sabi, nood daw kayo ng PBL. Sige, mamaya alas 5 punta tayo, sabi. Punta po kami, pagbaba ng motor. Sabi ng tropa ko, para, ito yung 1 million, sabi sa akin. Alam, malabo yan, sabi ko po. Kasi alam ko po noon, tuloy-tuloy po, wala pong sablay. Ayun po yung alam kong mahirap, sabi ko. Tapos, nagulat po ako pagpasok ko sa loob ng registration ng mga staff po. Yan napili po ako. Tapos tinanong ko po yung mechanics. Ganun din po, hindi po kailangan hindi pumasok lahat, ipasok lahat na hindi kahit sumablay po. Oo. Okay. Kumbaga basta mapasok mo sa 45 seconds. Apo. So, ibig mo sabihin, ang kwento mo, nung pumapasok ka ng venue, nakita mo lang yung sign na may pwede manalo na 1 million. Hindi mo iniisip na kaya mo gawin. Apo, hindi po. Grabe naman pala. Kumbaga, talagang pumunta ka ng venue para lang manood. Nood lang po. Oh, grabe, Ilan no? kayo ng mga tropa mo? Dalawa lang po kami nun. Dalawa lang kayo. Opo. Aba, may balato siguro si Fred. Referral fee. Referral free, oo. Kasi di ba alam naman natin dahil nga mula nung nagsimula ng season, ipinapamigay talaga yung 1 million ng Sports Plus. Yung iba, nagpa-practice talaga. Correct. Talagang nangangarap sila ang makuha. Saka sa araw na sinisigaw, yun. ano yan every game, ina-announce natin. Di ba? Monday to Saturday ang mga laro Yes. natin. 3 games per Yes. game day. And talagang sinasabi natin yan, kahit na, kunyari, last game, di ba? We're in a certain area. Oo. Diba? Sasabihin natin, kung malapit lang kayo rito. Correct, Di ba? correct. Kahit wala kayong hilig manood ng basketball, pero medyo malakas ang pangangatawan nyo, kaya nyo i-shoot ang bola. At mahilig Diba? kayo sa 1 million. Tulad ni Francis, no, tulad nung araw na yon, walang intensyon Oo. na manalo ng 1 million, pero yun ang nangyari, syempre tatanggapin niya. Tama. At Pero- dahil lang natin, sige, go ahead. Pero sabi mo, galing kang ensayo, di ba? Kayo nung ano. Baka naman pinactice nyo na dun. Hindi po. Ako po, Ay, di ba? tumitira lang po ako ng malayo. Hindi ko Oo. alam na mapupunta rin po sa complex po. Okay, so wait lang. Bago ang lahat, ikaw ay isang basketball player din. Kasi may training ka eh. Varsity lang. At saka, unang layup niya pa lang, akala ko nga, Oh, idadunk dunk niya eh. Doon pa lang, alam mo ng player yung mga Oo eh. nga, oo nga. Okay, so Francis, hindi naman kami masyadong chismosa dito. Pero gusto ko lang malaman. So, Siya lang chismosa. ano bang balak mo sa 1 million? Iipunin mo ba? Ilalagay mo ba sa fund mo para sa school mo? Or ililibre mo ba kami? Ano bang gagawin mo sa Grabe. 1 million? Bala ko po i-business po tapos tuloy ko sa pag-aaral ko po. Yung allowance. O, di ba? Siya Very na ang good. nanalo. Ang ganda pa ng plano niya. Napakaganda ng plano ni Francis para dun sa 1 million niya. Tama. Pag-aaral at saka negosyo. Oo, ang tanong ko dyan, okay, nung paggising mo, nung umaga, okay, kasi sabi mo niyaya ka lang, di ba? Siguro explain mo sa amin, ano yung normal na routine mo bilang isang manlalaro? Di ba? Kasi maraming nanonood ngayon eh. Minsan, yun yung gusto nilang makuha, no? Lalo na ikaw, sabi mo nga, naglalaro ka para sa LCC. Di ba? Ano ba ang routine mo usually? Papuntang training? May mga konting ritual ka ba? Baka gayahin ngayon. Sigurado ako may mga fans ka na rin. Apa. Di ba? Ang bilis niya umupo eh. Oh. Mga normal routine ko lang po. Gising ko umaga ng mga alas 6. Tapos sa court, jogging lang. Tapos stretching. Playo-playo po. Tapos yun, shooting po. Yung mga bagong fans mo naman, sigurado ako dumami followers mo eh, di ba? Marami po. Di ba? Yung mga fans mo naman, kino-congratulate ka, hindi naman umuutang. Marami po nagko-congratulate. Tapos Alam na, Marami alam ah. nagko-congratulate. Mukhang kailangan natin i-blur yun. Marami pong nagtatanong. Okay, so sige, nung nakuha mo na yung layup,
nakuha mo na yung layup. Pagkatapos nun, ano ba pangalawa mong ginawa? Free throw po. Free throw ka. Nung pumasok na yung layup, tapos pumasok na yung free throw, ano nang pakiramdam nun? Ilang seconds na lang yun. Wala po, di ko pa iniisip. Gusto ko, ititira na lang po ng bahala na po kung papasok. Okay. O, tapos ngayon, yung meron ka isang nagmintis eh. Sa free throw po. Okay, Free throw. nung nagmintos, ba kinabahan ka na? Shucks, matuloy ko pa ba? Ganon? Opo, yun po, kinabahan po kasi alam ko po talaga, baka di na pwede. Okay. Kasi di na pumasok. Eh, tinuloy ko na lang po. Kaya nga, na-boarding na lang po yan. Tsaka kung mapapansin nyo, kung mapapanood nyo yung ginawa niya, kalmado siya eh. Kasi merong mga ibang contestants, talagang medyo sila yung aligaga sila na kunin na agad yung bola, tapos Tama. subukan na ulit. Si Francis was calm. Talaga lang, lang siya, sinusunod lang niya yung kailangan niya gawin. Yung Kaya iba, para sa yung kanya iba talaga. umaabot pa sa wing. Usually, Malayo nagsa-start pa. sila sa gitna eh. Oo. Atras, di ba? Tsaka nakakatuwa kasi yung iba, meron pa nagtatanggal ng sapatos, nakapaa na lang, nakachinelas, basta lahat talaga sinubukan nila. Kaya Francis, para sa'yo talaga ang 1 million pesos. Okay. Maraming salamat once again, Francis. Pagka naging professional player ka na or kung ano man ang pangarap mo, sana hindi mo kami makalimutan dito Hindi sa po. Rebanse. Pero syempre gusto ko nga tanungin sa'yo, anong masasabi mo sa initiative na to ng Sports Plus, yung nagawa nila para sa mga nangangarap kagaya mo? Una po, papasalamat po sa Sports Plus. Ganda pong palaro po nila to. Kasi para sa mga mag-aaral, kung baka sakaling mga player, nakakatulong din po sa mga pangangailangan. Yayain mo na rin Okay. sila manood ng MPBL. Baka sila yung next na Francis. Lalo na po, nood na po tayo MPBL para kayo na po yung sunod sa akin. Okay, maraming salamat, Francis Ablan! Gusto mo pasalamatan? Maraming salamat po sa family, Pataray family, tas Panabang family, tas Ablan family. At shoutout po sa Ilocos, Santa Cruz, Ilocos Sur. Sa mga tropa ko dyan, kay Lakayakon. Yun. Okay, thank you very much, Thank you, Francis. Ablan. Maraming salamat. At good luck sa'yo sa lahat ng mga gusto mong gawin. And now, it's time for our Banse Player of the Week. So let's start with you, Mika. Ako siguro, although 2 times silang natalo this week, against Cebu and against Binyan, I would still give it to John Wilson. Because, his age, he's a veteran, condition pa rin siya, no? Yung points na binibigay niya, parang kung tuloy-tuloy yan, pang MVP eh. 'Di ba? Season 2 MVP natin yan si John Wilson. So ako, I would go with John Wilson. And how about you, Coach? Ako, I'm gonna give it to the team that's unbeaten still. Best record, 5-0. Caloocan. I'm gonna give it to Kian Baclaan. He was the best player in the last game. Alam naman natin si Kimani Ladi, di ba? Si Dom Escobar, which we had in the second episode. They're playing well, especially si Kai, si Ladi. Pero si Kian, ang ganda ng last game. Bibigay ko kay Kian yan. Kian Baclaan, next guest in Revanse. Yes! Joe. Me, I'm gonna have to go with Nick Caballero. Okay. His last game, he ended with 11 points and 6 rebounds, but those 11 points were very crucial, especially during crunch time. He was able to deliver. Even though he's a rookie in MPBL, he showed how composed and how much experience he has gained in his 3x3, right? Right. Yeah, International. Galing lang dun yun. Yes. Yeah. So, I'm gonna give it to Nick Caballero. Shoutout din natin si Jeff Manday kasi magkasama sila ni Nick Caballero Tama. dun sa International 3x3 stint nila. So again, congratulations to Nick Caballero and to Jeff Manday for representing the country. Okay, now let's talk about our upcoming games. On May 8th, we have the Iloilo United Royals versus Quezon City. Maganda tong larong ito kasi andyan ang mga veterano, sila Joray Napoles, Correct. di ba? Sila Paul Sanga, maybe Manuel. Vic Manuel might play already versus the up-and-coming stars of Quezon City, MJ Hoson. MJ Hoson and Pat Bueno. Pat Buena. So, kung baga magandang laro to, maganda makikita. Ay, pero hindi, may veterano pang Ryan natitira dyan. Agoncillo, tama ba? Ay, ibang Agoncillo pala yun. Okay. Iba. Hindi, may natitira pang veterano dyan sa Quezon City na baka kapanahunan nila Vic Manuel. Si Jeff Morillo. Oh, di ba? Hanggang ngayon, kung alam natin player siya, kasi nakikita Oo. natin, nag-uniforme siya. No? Pero hindi ko alam kung ano yung isa pang title niya. Dapat kung assistant coach ba o management. Oo. But this is an interesting game because sabi mo nga, no, mga veterano kalaban mga bata.
And that usually translates to sets, no, in the Yeah. half court versus fast pace. Oh, speed. Doon ako sa fast pace. Ikaw? Ako din. I was about to say. Baka ibigay ko to sa Quezon City. Ikaw? Fast-paced din ako eh. Mas masaya panoorin yung ganun. O sige na nga, ilo-ilo na lang ako. Kayong dalawa ng fast pace. Okay, now for Sarangani versus Pasay. Obviously, that is with sila Steve Nash, the NU boys versus Sarangani. Sila ano yan? Sila AD, Andre Duremdes. Ako, I think I will give this to Pasay. Pasay yan. Pasay yan. Tingin ko, oo, lalo na, galing sila sa panalo. Best player doon, bata ko, Cyril Gonzalez. Yes 24 naman. puntos. Ang impressive stat doon, ha? Nakita ko yung box score doon. 10 out of 10 from the free throw line. Nasabi mong bata mo, ikaw ba nagturo sa kanya nun? Hindi, kaya nga Okay. bata ako eh. Kasi kung bata ako yan, malamang 10 points lang siya. Okay, now we also have Imos versus Cebu. On that day, syempre, ang ganda ng pinapakita ng Cebu ngayon, with the performances of June Manzo and Paul Desiderio, future Rebanse guests also. I think I would give Abangan that yan. game. I would give that game to Cebu. Okay, now on May 9, okay, we have the Zamboanga Sikat versus the San Juan Knights. Magandang laban din ito. Coach Chris, Ayan, anong masasabi mo dyan? And as we do this recording, inaantay natin yung laro mamayang gabi ng San Juan versus Abra. So by this time, ang Sikat also nanalo na yan, with the new coaching staff, and tingnan natin kung ano yung magiging mukha pa nitong Zamboanga. Yeah. May materialis sila. But, Coach, pwede meron lang ako sabihin tungkol sa game sige, na yan. go. Kasi coach, iniisip ko kung ikaw magko-cover niyan, magdala ka ng tissue. San Juan Knights, 4 of your babies. Zamboanga Sikat, one of your favorite babies. Talaga pinaalala mo no? Diba? 5 yung papanoorin mo. Oo. So kung ako sa'yo, kung ikaw ang ma-assign dyan, magdala ka ng tissue. Baka maiyak ka dyan. Kanino ka dyan? San Juan ako. Kasi it doesn't take a genius, di ba? 4 ka, sa 1 ka, doon ka sa 4. San Juan Knights. But of course, nakita naman natin, talaga namang puring-puri ka rin naman kay Felicilda, coach. Di ba? Magkamaniwala ron. Okay, now for the second game, it's gonna be Ilagan Isabela versus Joe. Mula, Batang Quiapo. Okay. Ikaw ang mag-fearless Sali forecast. pa pala kayo? Actually, sa May 9, wala ako sa game na yan eh. Ganon? Pero for me, Manila pa rin mananalo dyan. Sa tingin mo lang yun, ha? Sa tingin mo lang yun. Okay. Baka manalo ang Manila dahil wala lang siyang playing time. Wala talaga siya. Sa game na ito. Tingin ko makakalaro yan. Hindi, wala nga ako. Wala ka. Kaya That day, nga, yeah. hindi lang playing time ang wala siya sa araw na yun. Wala talaga siya. Sorry, hindi ko na-gets. Hindi siya mag-a-attend. Mananalo na ang Ilagan nga. Okay, and then for the third game, we're gonna have the Valenzuela City Dark Horse na dalawa ng sunod na panalo Oy, ha? versus ang Jensen Warriors na wala pang talo. Big challenge. Magandang laro yan. At saka, itong Jensen na to, wala pa silang talo, di ba? Sa Wala. South. So, 4-0. yes. Kasi ang Caloocan, 5-0. So, gotta give it to Jensen. Gotta give it to But Jensen. I think it's gonna be a tight one. Obviously, Valenzuela, magandang momentum ngayon. But, tingin ko magkakaproblema sila sa mga big men itong Jensen tama. Warriors. But speaking of big men, yung game na yan, isa sa maganda panoorin dyan na hindi naman matchup, pero reunion, because Hesed Gabo, our guest in the first episode, and Jay Collado, na nasa Valenzuela na ngayon, were teammates in the MPBL since season 1. Tama? So, kumbaga ngayon Quezon lang City sila pa lang. naghiwalay. Quezon City, Basilan, Nueva Ecija, Pangasinan, magkasama sila. Ngayon lang sila maghiwalay at magiging magkalaban. Okay, and that's the final buzzer for this week's episode. Maraming salamat sa aming special guests. Of course, John Wilson and JV Casio at sa lahat ng nakisalo sa ating kwentuhan ngayong araw na ito. Kung nabitin kayo, hit that subscribe button. Follow us on all socials at Rebanse Podcast. At huwag kalimutan i-drop ang inyong sariling hot takes Tagalog yun, ha? at predictions sa comment section below. Okay, siguraduhin lagi ka sa aming nakatutok. Ba't sa akin lagi malalim? Dahil dito, hindi mahalaga kung paano ka natalo kahapon. Okay, ang mahalaga ay kung paano ka babawi bukas. Study the game. Respect the process. Till the next episode, ako po si Mika Abesamis. I am Coach Christian Luanzon. Joe Gomez Deliano here. Laging tandaan, kung may issue, may sagot. Kung may talo, may Rebanse! Yes! Natugma na rin natin. 4 episodes.
Yan ang laro, yan ang kwento, yan ang MPBL. Walang sawang nagbibigay ng bagay na pag-uusapan. Bawat episode, sisiguruhin naming walang play na mapapabayaan. Walang issue na may iiwasan at walang debate na mananatiling walang sagot. Dahil ang basketball, hindi natatapos sa buzzer. Nagsisimula pa lang ang usapan. Kung gusto mong marinig ang totoo, ang analysis, ang history, ang init ng laban na hindi mo mahanap sa ibang lugar, nandito kami. Bawat linggo, bawat laro, at bawat issue. Kung may issue, may sagot. Kung may talo, may rebanse. Ang podcast na hindi nagpapatalo.